Kay Kaldo, kayo ang number one. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ayayan yung manahimik muna tayo at manalangin tayo sa ating pong may kapal. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoong Jesucristo. We thank you, we praise you, we glorify your name. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God is good all the time. God is good. Isang mapagpalang araw, kabayan, nandito na naman po si Galdo. Oo. Konting kwento muna tayo mga kabayan, no? Kumusta po kayo? Kumusta po yung mga kamag-anak ko dyan? Pamilya ko dyan sa Pampanga, sa mga bebe. Oh, yung dito sa Angeles, Pampanga. Nanay ko, mga kapatid ko dyan, sila Mimi. Oh, sila Ate Beth, Kuya Bert, sa mga bebe. Oh, sa Tarlac, Kuya Jose, sila Ninyo. Oh, sino pa? Sila Linlin sa Batangas. Oh, sila Josie sa Cavite. Oh, Oyamboy, lahat kayo. Sa mga Atenida, kapatid ko sa Canada. Mga pinsang ko, Castro family, sila Tita, sila Susan, sila Ading, sa Delaware, USA, kumusta kayo dyan? O yung mga pamangkin ko dyan, sila Darwin, sa Canada, ingat kayo. Lahat kayo ng mga mahal ko sa buhay, at shoutout din sa Bataan. Hello, Justin. Si Justin, na aking pamangkin, super bait. Hello. Ingat. O yung mga pamangkin, sila Oye, dyan sa Bulacan, sila Lulu. Ingat lahat kayo dyan. Oye, Sansan. Justin. Bawas ha, masyado ka na mataba. Ganito po, no, ang mga napag-usapan natin tungkol sa diabetes. Alam niyo po, gusto ko pong i-share itong mga, bilang caregiver po ng almost 5 years, gusto kong i-share po sa inyo yung mga ginagawa ko araw-araw. Pagising ko po sa umaga, kahit maiksi lang ang tulog ko, hindi pa nag-aalmusal ang aking pasyente, kinukuha ko na yung pang-test ng sugar. Dapat pala nandito sa harapan, kukunin ko yon at gigising na yung aking pasyente, ititest ko yung sugar niya, kukunan ko siya ng dugo dito. Yan, minsan po, namomonitor natin yan, nalalaman natin kung ano ba yung pinakain natin sa kanya. Minsan, halimbawa, nagapunan siya. Nagapunan, di ba? Nagapunan. Siyempre, paggising niya sa umaga, titest natin yan. Ngayon, ang ginagawa ko po, kung ano yung kinain niya sa gabi, for example, simple lang, ang ulam namin ay tinola. Tinola. Siyempre, sa kanya hindi pwede yung maraming asin o betchin. Kaya ang nangyayari po, lahat ng pagkain namin napakatabang. Kami na nag-a-adjust. Halimbawa, yung tinola, instead na isang kutsara ng asin na lalagay natin, ang ginagawa ko, wala pang kalating kutsara. Konting-konti lang, para lang may lasa. Pero, dahil ako gusto ko medyo maalat ng konti, dadagdag na lang ako pag kumakain ako. Pero yung pasyente ko, nakaano siya doon sa matabang na pagkain. Hindi pwede sa kanya yung maalat, matamis. Bawal na bawal. Halimbawa, kinain niya, tinola lang sa hapunan. Saka meron siya isang saging. Halimbawa, isang saging. Tulad sabi ko, kamote saging. Marami kaming stock niyan. Lagi kami meron niya kasi minimerienda niya yan. O naging pangmatamis niya yung kapirasong saging. Pero hindi siya matamis ha. Sabi ko nga sa'yo, manibalang lang yun. Pang-imagas, kumbaga sa ano. Tapos kinabukasan ng umaga, 6 or 7 ng umaga, ititest ko yung sugar niya. Kasi pag okay yung sugar, halimbawa 100 hanggang 80, pwede yan. Maganda yun. Kahit 110 siya, 120, pwede pa rin. Huwag lang yung magiging, halimbawa ganun, tinest ko yung sugar niya sa umaga. May kinain niya yung tinola at saka kapirasong saging lang. Yung ulam niya, tinola, tsaka yung pamatamis niya, kapirasong saging. At ang naging test ng sugar niya 110 o 90 lang.
good yun, okay lang yun. O halimbawa, nagapunan siya, meron na siyang tinola, may pirito pa siyang manok. Halimbawa lang po ha, may pirito pa siyang manok. Kumain siya, kinabukasan. Siyempre, susulat mo kinain, kinabukasan, tines ko uli. Ano mabas? 140, 170. Saan po kaya yung ano nun? Sa tingin nyo ha, ito, tinitip ko lang, saan po kaya yung bakit tumaas ang sugar niya? Samantalang nung gabi, tinola lang at saka kapiraso saging, 110 hanggang 90 lang ang naging laro ng sugar niya. Samantalang nung isang araw, may tinola na siya, may piritong manok pa, pero naging 170, 190 ang kanyang sugar test. Ano po kaya naging difference doon? Yan, dyan po tayo pupunta. Ako kaya nalalaman ko, sinusulat ko. Kaya inisip ko, ay, mataas ang sugar mo kasi may fried chicken ka pa. Oo, di ba? Ang gagawin nyo po, tatanggalin nyo na yung manok noon, yung fried chicken, yung piritong manok. Okay na yung tinola at saka kapiratong saging. Yun ang nagpataas sa kanya ng sugar, yung piritong manok o yung fried chicken. Alam mo na, kinabukasan, testing mo uli, kung ang ulam may isang may natamis na saging ng uli, at ang lumabas 100 to 110 lang, o 90 lang, good yun. Hindi delikado masyado, hindi siya nasa rank siya ng sugar level ng diabetes. Iyon ang ginagawa ko po. Itong tip ko to sa inyo. Sulat niyo po. Ako sinusulat ko eh. Kung halimbawa na, tinola isang saging, naglaro lang sa 110 hanggang 90 ang sugar niya, good yun. Ngayon, kinabukasan, tinola at isang piritong manok, naging 170, 180, saka nagkamali kaya. Saka kaya kayo sumubra. Di yung manok na fried chicken, tanggalin nyo na yun. Hirap, no? Hirap ng diabetes po yan. Kawawa ang pasyente. Gustong kumain ng marami, hindi makakain. Yun, ganun po. Para maiwasan, tulad ng miss ko, ng pasyente ko, kailangan mo yun. Kasi operan yung mata niya, kailangan ng kinakain niya, yung mga low fat, hindi masyadong matatamis, matataba, o mahalat. Kasi nga, gusto ng doktor, ma-maintain yung mababay nga. Kasi re-report ko sa kanya to eh. At pag na-maintain namin ito, napasa sa mga test examination ng mga laboratory test, mga tudahe ko kung ano-anong test yan, bibigyan niya kami ng clearance para ma-opera ng mata niya. Pero kapag ito'y mataas ang sugar niya, hindi kami sumunod sa mga payo niya. Ano ba, dun, may fried chicken, naging 180, 200. Saka nagkamali doon, tatanggalin mo yung fried chicken. E pag hindi mo tinangdagan mo pa yung pagkain niya, may fried chicken ka na, may pork chop ka pa, patay. 300, 400 nilalabas doon. Yung sugar niya. Hindi na siya makakuha ng clearance. O, yun po ha, ganun po. Isang tip lang po yan. Gusto nyo mababa yung blood test nyo sa sugar, kung nagtitest kayo, babasin nyo sa kinakain. Tetestingin nyo, di ba? Tuloy kayo, first time nyo sigurong gawin ito. Sulat yung kinain niya, di ba? Kumain siya ng dalawang klaseng ulam. Tapos kinabukasan, mataas ang sugar niya, magbawas kayo ng isa. Yun. Ganun po yun. Ngayon, ito pa. Doon naman sa mga sugat-sugat sa pa, na-explain ko na rin yan. Ingat-ingat lang po kayo. Huwag pong ayang masugatan ng dulo ng paa nyo, daliri. Dahil yan po yung nagkukos ng, di ba, alam nyo na, pag hindi gumaling yan, nandiyan yung puputol yung paa. Kawawa po ang pasyente natin. Kaya ito para po sa mga nag-aalaga, bayaran ka mang caregiver o hindi, mahalin mo ang iyong inaalagaan. Alam niyo po kung bakit? Nakatingin po sa atin ang Panginoon. Kaya di ba nakikita natin sa mga video sa ibang bansa, kahit dito sa Pilipinas, minamaltrato yung mga pasyente, di ba? Hindi naman lahat ng caregiver ng mga salbahe. Meron din siguro sa 10, merong isa o dalawa.
namaltrato yung pasyente. Kawawa naman po. May sakit na nga. Sasaktan mo pa, mamaltratuhin mo pa. O, di ba? O, yun po, ganun lang po. At yung mga pagkain po ninyo, yung merienda, sabi ko nga sa inyo, pwedeng mais, pwedeng saging, pwedeng kamote. O, kasi po, na-try na namin minsan, yung anak ko, di ba uso ngayon yung mga online orders na pagkain, makapag-order ng merienda. Saka gusto kong mapatikim sa asawa ko dahil naawa rin ako sa kanya kasi hindi na siya nagkakain ng kung ano-ano eh. Kung ano lang yung sinabi ng doktor na dapat kainin niya, yun ang gagawin namin. Minsan ako, naawa ako sa kanya. Halimbawa lang, kasimple, nag-order ng isang sandwich na masarap ang, hindi ako magbabanggit ng mga branded nag-order siya ng isang sandwich, ang sarap. Ang sarap. O, halimbawa, burger. Ano man siyang burger, siyempre, masarap yan. Nahati ko, binibigyan kat kalahati. O minsan, kalahati ng kalahati. Yun, pinatitikim ko lang kahit paano. Kaso, pag-test ng sugar niya, patay. Mataas. Yun po, kaya minsan, kahit gusto ko siyang bigyan, na, halimbawa, may dumating akong bisita minsan, nandiyan yung mga bata, may dalang pasalubong. Anong nangyayari? Ako nagiging bondat. Ako na lang kumakain. Ako pa naman po walang hilig sa pagkain. Sa totoo lang po, wala akong hilig. Tingnan nyo, ang payat ko. Wala po akong hilig sa pagkain eh. Tingnan nyo, liit ng tiyan ko, bondat. Kaya nawa naman po ako eh. Kaya ng kain. Ako naman po, kaya na ako ng kain dahil puyat po ako. Bilang caregiver, gusto ko rin lumakas ang katawan ko para sa kanya. Mahirap naman yun, nagbabantay ako sa kanya, nahihilo ako. Gutom ako, lalambot ako. Kumakain ako, nagpapalakas ako para sa kanya. Diba, sabi ko nga palagi sa mga post ko sa Facebook, hindi baling bigyan akong lakas para sa kanya. Di ba gano'n siya nasabi? Bisa nga, sabi ko pa nga, yung lakas ko bigay sa kanya. Di ba? Sa prayer ko. Paano bibigay kung yung lakas sa kanya, nagpipray ako na ang lakas ko bigay ko sa pasyente ko. Kung mahina katawan ko, di lalo siya nanghina. Kaya ang ginagawa ko, pag may pagkain dyan, kinakain ko. Para lumakas ang katawan ko para sa kanya. Para pumahalaga ako siya ng maayos. At saka pag nag-pray ako, bigyan ko siya ng lakas, yung lakas ko bigay ko sa kanya. Baka gawin ni Lord yun, kung may nakatawang ko, di lalo siya nanghina. Kaya po, yun po, inalo ko na po ng konting para naman po maging kayo. Sana naman po itong aking vlog, kahit pa paano po, tangkilikin nyo naman po, mga kabayan, tulong nyo na rin po sa amin, sa pasyente ko. At saka ano pa ba? Actually po, ito, kwentuhan muna tayo. Ako po ay walang epek-epek. Wala po kong gadget na yung may mga sound para pag pinost ko to sa vlog ko, merong background, merong edit. Sabi nga, ni-edit, di ba? Tama ba yun? Ni-edit? Wala akong editor. Wala akong sound system or kung ano-anong effect. Kung ano yung nakikita nyo sinabi ko ngayon, yun na po yun. Original tayo, di ba? Original. Pangalawa, wala po tayong gadget para sa ganung mga Kasi dadalawa lang po kami ngayon dito. Kung nandun lang po siya ngayon, nagpapahinga ng konti, sinisingit ko lang po to na para kahit pa paano ma-share ko sa inyo yung ginagawa ko sa araw-araw. Ngayon bilang caregiver po, ang isang caregiver po ito, pakinggan nyo muna mga kababayan ko. Ang isang caregiver po ay bigyan din natin ng pagpupugay ang mga caregiver. Dahil napakahirap din po ng trabaho ng isang caregiver. Puyat, pagod, lalo na po kung ikaw caregiver ka, ang inaalagaan mo, mahal mo sa buhay. Nandiyan na po yung emotion. Emotional ka. Kasi, lalo na halimbawa, ang inaalagaan mo, kapatid mo, asawa mo, o anak mo. Siyempre po, bukod sa inaalagaan mo na, nandiyan pa yung
Yung depressed ka, nag-iisip ka, sana gumaling na siya. Paano na itong gastusin, pambili ng gamot, pang-hospital. Kaya ang hirap po. Sa mga kababayan ko, saluduhan po natin ang mga caregiver. Dahil sila po, hindi po biro ang trabaho. Ginagampanan nila, may bayad man yan o wala. Bigyan po natin sila ng pagpupugay. Sabi nga, yung mga frontliners, saluduhan po natin sila. Yung mga health workers, ito po tulad na sinasabi ko, hindi man po ako doktor, hindi man po ako nurse, hindi man po ako medtech o anumang kurso sa medical. Naging frontliners din po ako ngayon dahil sa asawa ko, sa aking pasyente. Saluduhan po natin sila. Bigyan po natin sila ng pagmamahal. Dahil halos sa buhay din nila ang tinataya nila sa pag-aalaga. May bahid man ito o wala. May sweldo man o wala. Ilan lang naman po yung mga nananakit na ganyan. Siguro sabi ko nga, sa 10 baka isa o minsan baka wala pa. Yun. Yun po yung pong gano'n, yung sabi ko nga sa inyo kanina, yung pagkain, ma-maintain nyo yung sugar niya. Kung mataas o mababa, doon sa kinakain, kailangan po sinusulat nyo. Para kinabukasan, pag kinunan nyo uli, bumaba na. Ako ganun po. Bago ko lang din naman natutunan to, kahit sabihin yung nasa 5 taon na akong caregiver, kailan ko lang din naman natutunan, siguro almost 1 taon pa lang. Ngayon ko pa, kasi inoobserbahan ko, tuwing magtitest ako, ba't hindi bumababa, tumataas pa? Kasi doon pala sa kinakain. Hindi lang, sabi ko nga sa inyo, napakahirap ng isang caregiver. Dapat pala alamin mo lahat. Maging responsible ka rin pala. Hindi lang bubuhatin mo siya, dadalhin mo sa siya, papaliguan mo, ganun lang, susubo. Hindi lang pala ganun. Dapat maging concern ka rin sa kanyang mga medication. Dahil ikaw na yung nandyan eh. Tulad ko, ako na yung nandyan eh. Aalamin mo na. Aalamin ko na talaga kung ano yung step na tamang panuntunan. Para lumakas ang iyong pasyente. Ngayon po napakalungkot ng ating mundo. Bukod sa mga regular na sakit natin, meron pa sumingit na itong COVID-19. Di po ba? O karamihan nga po na hospital ngayon, COVID. So, mga kababayan ko, mga minamahal kong kababayan, magdasal po tayo sabay-sabay, sama-sama, upang matapos na ang mga problemang kinakaharap ng bawat bansa, hindi lamang sa Pilipinas. At itaas natin to sa Panginoon. Sa mga may sakit na diabetic, lalo na sa mga pamilya, mahalin po natin, pansinin po natin sila, aplusin po natin sila, yakapin po natin sila, kausapin po natin sila. Para sa sumandali na sila mayakap, ma-plus natin, makausap, lumakas kahit konti. Magkaroon sila ng lakas. Sabi ko nga kanina, hindi lang sa doktor, hindi lang sa gamot para gumaling ang isang taong may sakit, kundi sa yakap at aplos ng mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil po yan experience ko. Nangyayari po yan. Nangyayari, nagaganap. Kaya po, isi-share ko sa inyo. Hindi ko po ito aka-aka lamang. Ito po yung makatotohanan na totoong nangyari bilang isang caregiver, bilang isang taga-alaga ng may sakit. O yun muna, mga kababayan, marami sa kasana ko yun muna. Yung pag-test ng dugo muna, at least may natutunan kayo. Ayun muna. Pag mataas ang sugar, ba't hindi bumababa? Isipin mo ano bang pinapakain mo. Ano bang kinakain niya? Yun, magbabawas ka doon. Garantiyo kapatid. Pag nagbawas ka, bababa ang sugar niya. Mapupunta sa level. Hindi naman, kung pupunta sa level, wala na siyang diabetes. Ang diabetes po, nandyan na. Hindi na mawawala yan. Nasa dugo na yan. I-maintain lang para hindi masira ang katawan niya tulad ng mga mata. Tulad na nangyari sa aking alaga, sa aking pasyente.
O dito naman muna po tayo mga kababayan. Nakadalawampung minuto na ako. I-like and share nyo naman po ko. Mag-subscribe naman po kayo sa Facebook ko. Sa aking vlog, Kaldo Vlogs. Alam nyo po, ito diretsahan po tayo. Tulungan nyo ako, i-share. Kahit hindi nyo nagustuhan na sinabi ko, i-like and share, subscribe kayo. I-share nyo sa mga friends nyo, sa pamilya nyo. Para po naman sabi ko nga, ako nga po, kahit wala akong perang may tulong, ito lang sa pamamaraan nito, makatulong ako sa kapwa namin may sakit sa diabetes. Ma-share ko. Kaya naman pong relatives and friends ko na nakakilala naman sa akin, huwag nyo lang tingnan nyo lang yung vlog ko Kung wala naman kayong reaction, baka tinawanan nyo pa ako. Huwag naman. I-share. I-like. At importante, subscribe. Siyempre, pag marami na akong subscribers, di malay mo, makabili na ako ng wheelchair sa pasyente ko. Mapa-opera ko na siya. Hindi po. Yun na po. Ito joke ko lang po yan. Pero kung gagawin nyo, thank you. O sa inyo pong lahat, isang mapagpalang araw. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa mga taong patuloy na nagmamahal sa amin at naniniwala. Pagpalain kayo ng Panginoon. Matapos na ang problema ito sa pandemic. Lahat ng may sakit, ang prayer ko, especially sa mga diabetic, sa mga may cancer, in Jesus' name, we praise you. Gagaling lahat kayo sa ngalan ng Panginoong Yesus. Isang approach lang niya. Sabi nga doon sa kanyang mangunang panahon, nadaan lang si Jesus. Nakita siya ng isang paralitiko. Umatagal ng may sakit, hindi nakakita, hindi nakakalakad. Inawakan lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Yesus. Siya lumakas at gumaling na wala ang sakit niya. We praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Gagaling at lalakas tayong lahat. Lalo-lalo na ang mga mahal ko sa buhay. Amen. Amen. And God is good. All the time. Palakpakan natin ang Panginoon. We love you all. Thank you.